Nagkalat ang mga patay na baboy sa gilid ng kalsadang ito sa China. Tinamaan daw ng African swine fever. Bukod sa China, 7 pang bansa ang may mga parehong kaso. Ito ang gustong pigilan ng Department of Agriculture na makapasok sa Pilipinas. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pag-angkat ng frozen pork, cooked at processed pork-based food mula sa mga naturang bansa. Sabi naman ng Bureau of Customs, mabusisi ang kanilang inspeksyon sa lahat ng paliparan at pantalan sa bansa. Sakaling may kahina-hinalang produkto, may mga tauhan naman daw ng mula sa DA, Bureau of Animal Industry at Bureau of Plant Industry na nakahandang sumuri. That is standard operating procedure ng Bureau of Customs. Meron naman po talagang liaison and officers assigned in our ports from the Department of Agriculture, from the Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry. Nandyan po sila. And they are witness to the examination of these agricultural products, hindi lang po sa pork product. Pero sa kabila ng babala kaugnay sa African swine fever outbreak sa ibang bansa, masigla pa rin daw ang bentahan na imported na karne sa Pasig City Mega Market. Sabi ng mga tindera, ang mga paninda nilang karne ay mula Canada, Amerika, Australia at France, mga bansang walang kaso ng African swine fever. Tiwala raw silang hindi makakapasok sa Pilipinas sa mga baboy na apektado ng sakit dahil sa mahigpit na polisiya ng mga otoridad. Ayon sa mga eksperto, hindi nahahawa ang tao sa African swine fever. Pero kung makapasok ang sakit na ito sa bansa, malulumpo ang hog industry lalo na't walang bakuna laban dito. Kaya't malaking banta raw ito sa food security ng Pilipinas. Ayon sa World Organization for Animal Health, mataas ang tsansa na makahawa ang may African swine fever na baboy. Kahit pa sa buhay o patay, alaga o ligaw man ng mga baboy. Maaaring maipasa ang virus sa pamamagitan ng pagkain, basura at anumang gamit na kontaminado nito. Bernadette Reyes, GMA News.